Magandang buhay, mountain movers. God is good all the time. And all the time, God is good. Kamusta na kayong lahat? Alam ko na kayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at sa pang-araw-araw niyang buhay, ang gabay ng Diyos ay inyong nararanasan. Ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pagsama, ang kanyang pagpapala, at kapayapaan sa inyong puso at isipan. Bago tayo makapakinig ng salita ng Diyos sa oras na ito, tayo muna ay dumulog sa Kanya sa pamamagitan ng maikling pananalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo sa aming lahat. At sa oras na ito ay muli naming madidinig ang mga salita mo na makapagpapatibay ng aming pananampalataya. Hayaan niyo po na matanggap namin mula sa inyong salita ang mga kapahayagang makapagbibigay sa amin ng gabay, kalakasan, katagumpayan, at higit sa lahat ay kalaliman ng aming pakikipag-ugnayan sa inyo bilang kayo ay aming Ama at kami ay inyong mga anak. Salamat sa aming Panginoong Kristo na namatay sa krus para sa aming kaligtasan at kami ay naging tunay niyong mga anak at kayo ay naging tunay naming Ama na may-ari ng langit at lupa. At ngayon, ang iyong Holy Spirit ay naninirahan sa buhay naming lahat upang kami ay gabayan, tulungan, at pagpapagtagumpayin sa anumang hamon sa buhay na ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang oras na ito sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen, and Amen. Last Sunday ay na pag-usapan natin na ang ating Panginoong Yesus ay nananalangin sa kanang trono ng ating Amang sumasalangit para sa ating lahat. Dahil nga kadalasan, tayo ang laging nagsasabi na nananalangin tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga kahilingan mula sa Kanya. Sa ating kailangan, sa buhay na ito, araw-araw, itinudulog natin sa Kanya at siya ay nakikinig at tinutugon naman niya ang ating mga pananalangin. Pero ayon nga sa ating inaral nung nakaraang linggo doon sa Hebrews chapter 7 verse 25, ngayon sa kanang trono ng ating Amang sumasalangit, ang ating Panginoong Yesus ay nananalangin para sa ating lahat. Kaya ang sabi natin, nananalangin tayo hindi para sa kasagutan, kung hindi nananalangin tayo ng may kasagutan ang lahat ng ating pananalangin. Sapagkat kahit kailan ay hindi mapapahindian ng Ama ang pananalangin ng ating Panginoong Yesus bilang kanyang tunay na anak sa kanyang kanang trono para sa atin. At hindi tayo nananalangin mag-isa. Tayo ay nananalangin kasama natin ang ating Panginoon. Kaya hindi lamang dumidinig ng pananalangin ng Diyos kung hindi kasama natin sa ating mga ipinamamanhik na pananalangin sa ating Amang sumasalangit. It's really a powerful way to know and understand fully that Jesus did everything for us to be saved, and He continuously doing great things for us after He ascended to heaven, and right now praying for each one of us at the right hand of God the Father. Kaya tatagan natin ang ating pananalig sa Kanya. Dagdagan natin ang ating kaalaman mula sa salita ng Diyos. At ang ating pananampalataya ay magsisilbing mga himala sa ating buhay.
Lahat ng pinagaling ng ating Panginoong Yesus, anumang uri ng sakit o karamdaman na kanilang taglay ay ayon sa kanilang pananalig sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya matapos na magpagaling ang ating Panginoong Yesus, ang sinasabi kadalasan ng ating Panginoong Yesus ay pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka na at huwag ka nang magkasala pa. Isa na dito ay yung bulag na lumapit sa ating Panginoong Yesus na nakakita, na matapos na siya ay nakatanggap ng himala mula sa ating Panginoong Yesus, ay sinabi ng Panginoong Yesus na pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Marami na nakatanggap ng himala dahil sila ay nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kagaya ng sinasabi sa Mark chapter 9 verse 23, all things are possible to those who believe. And of course, the object of our faith is no other than Jesus. Ang object o ang tuon ng ating pananalig sa Diyos ay nakatuon sa ating Panginoong Heso Kristo. Itinutuon natin ang ating pananalig sa Kanya, na siya ang naging dahilan ng ating kaligtasan, na siya ang naging dahilan upang tayo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at punong-puno ng kabanalan na may-ari ng langit at lupa. At tandaan natin na noong tayo ay hindi pa nagtitiwala sa ating Panginoong Kristo, tayo ay kinapopuotan ng Diyos sapagkat tayo ay mga makasalanan. At dahil tayo ay kinapopuotan ng Diyos, nang dahil sa ating mga kasalanan, lahat tayo ay entitled na mapunta sa walang hanggang kaparusahan dun sa apoy ng impyerno. Ngunit nang dumating ang ating Panginoong Yesus, Diyos na nagkatawang tao, inialay niya ang kanyang buhay hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang lahat ng ating kasalanan ay napatawad. At hindi lamang napatawad, kundi nalinisan pa tayo sa lahat ng uri ng karumihan. At lahat tayo ay naging katuwiran ng Diyos. Sapagkat ang katuwiran ng Panginoong Kristo na walang bayad na anumang lumi o kasalanan ay ibinalot sa ating buhay. And now, as we became the righteousness of Jesus from heaven, as if we have never sinned. Na kung titingin sa atin sa oras na ito, ang ating amang sumasalangit, wala siyang makikitang anumang bahid ng karumihan ni konting kasalanan sa bawat isa sa atin. Ito man ay sa ating puso, ito man ay sa ating pagkatao, wala siyang makikitang anumang bahid ng karumihan sapagkat ibinalabal, ibinihis, isinuot ang katuwiran ng Panginoong Yesus sa bawat isa sa atin. What a powerful life that each one of us became the righteousness of God through our Lord Jesus Christ. Kaya patuloy lang tayong magtiwala at patuloy tayong magpakatatag sa ating pananampalataya, sa ating pananalig sa buhay na Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay dumarating sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya huwag tayong titigil na mapakinggan natin ang salita ng Diyos. Huwag tayong hihinto. Ipaglaban natin kung tayo man ay may mga schedule, kung tayo man ay may mga trabaho, gampanan natin ang ating mga trabaho, pero huwag nating hahayaang maagaw ng anumang atensyon sa ating buhay ang pakikinig natin ng salita ng Diyos. Sapagkat sa pakikinig ng salita ng Diyos,
Dito dumarating ang pananampalataya. Pananampalataya na itatanim sa ating puso. Pananampalataya na nagiging dahilan ng ating higit na pagmamahal sa Diyos. Pananampalataya na dahilan ng ating paglilingkod at pagkatakot sa Diyos upang hindi tayo gumawa ng anumang kasalanan. Pananampalataya na nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Ayon sa Hebrews chapter 11, verse 6, "For without faith it is impossible to please God." Napaka-imposibleng malugod ang Diyos sa buhay ng isang tao kung hindi siya mananalig sa Kanya. Kaya ang pananalig o ang pagtitiwala o ang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Ano ang pananampalataya? Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is. Ang pananampalataya ay hindi sa nakaraan. Kung meron mang ginawa ang Diyos nung nakaraan, may bago na siyang gagawin ngayon. Kaya hindi na tayo dapat manangan pa sa nakaraan. Ang pananampalataya ay hindi bukas, kung kaya't hindi na natin ito dapat ipagpabukas pa. Bukas na lang ako makikinig ng Bible study. Bukas na lang ako magme-meditate ng salita ng Diyos. Bukas na lang ako a-attend sa gawain ng Panginoon. Hindi sa kinabukasan ang pananampalataya. Because tomorrow might be too late and we don't know what future holds. That's why now is faith. Ngayon ay pananampalataya. Now is faith. Merong time ang pananampalataya. Ngayon ang pananampalataya. Now is faith, the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ngayon ang pananampalataya, ang mga katibayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Katibayan ng mga bagay nating hindi nakikita, katulad ng Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero totoo ang Diyos. Kung kaya't kahit hindi natin siya nakikita, nananampalataya tayo na hindi niya tayo iniiwan ni pinapabayaan man. San man tayo naroroon, kasama natin ang Diyos. Kaya't kung iniaalay natin ang ating ginagawa sa pang-araw-araw nating buhay, ito man ay sa ating trabaho, ito man ay sa ating pamilya, bilang anak na pinaglilingkuran ng mga magulang, bilang anak na masunurin sa kanilang mga magulang, at bilang mga anak na nagsisipag sa pag-aaral para makatapos ng pag-aaral at makatulong sa magulang, sa pamilya. Ito ay ginagawa natin ayon sa ating pananampalataya na nagbibigay ng kasiyahan sa puso ng Diyos. Isang Kristiyano na nabubuhay na may pananampalataya na gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa. Na kung meron mang ginagawang hindi magandang bagay ang kanyang kapwa sa kanya, patuloy pa rin siyang gumagawa ng kabutihan sa taong ito. Hindi siya tumitigil ng paggawa ng mabuti, ng pag-unawa, ng pagtitiis, ng pagpapasensya, ng pagbibigay ng galang sa mga tao sa paligid niya, na sabihin na nating hindi gumagawa ng kanais-nais sa kanyang buhay. Ito ay nagagawa natin sapagkat nananampalataya tayo na ang Diyos ang gumaganti sa kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. At walang lingid sa Kanya anumang kabutihang ginagawa natin sa taong mabuti o maging sa taong hindi mabuti, ang Diyos
ang nagpapala sa atin. Ang Diyos na nalulugod sa ginagawa natin, ayon sa ating pananampalataya sa Kanya, ang nakakaalam nito kung kaya't patuloy siyang kumikilos na makahimalang pagkilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang isang taong may pananampalataya ay kinalulugdan ng Diyos. At anumang mga bagay na hindi niya nakikita na kanyang inaasahan ay kanyang mararanasan. Now is faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Katulad ni Noah, nanampalataya sa Diyos. At nung siya ay nakatanggap ng kapahayagan ng Diyos na siya ay gagawa ng isang malaking arko sa gitna ng gubat, hindi siya nagdalawang isip. Bagamat napakahirap para sa kanya ang gawin ito sapagkat puputol siya ng mga puno sa gitna ng kagubatan. Kakatamin niya, lalagariin niya. So it takes a lot of work, hard work. And yet, he obeyed. He followed God's instruction. Kaya at the end of his work, as he finished the ark, ano ang nangyari? Umulan ng umulan, umulan ng umulan for 40 days and 40 nights. At lumutang yung arko na kanyang ginawa na iniutos sa kanya ng Diyos. Nakapasok sila, ang kanyang pamilya at ang lahat ng hayop sa loob ng arko. Yung mga taong hindi nagtiwala sa sinasabi niyang ang Diyos ay ang nagpagawa sa akin ng arkong ito na magliligtas sa atin kung kaya't kayong lahat ay pumasok sa arkong ito. Sapagkat darating ang dilubyo, darating ang paghuhukom na ang lahat ng tao na hindi sumusunod sa Diyos ay mapapahamak at mamamatay sila sa kanilang kasalanan. Kaya't pumasok kayong lahat sa arkong ito. Hindi nagtiwala ang mga tao sa sinasabi ni Noah. Sa halip, napagkamalan pa siyang naloloko na sapagkat ginawa niya ang arko sa gitna ng bundok na walang ilog, walang dagat na paglalayagan ng arko. Pero dahil sinabi ng Diyos, nangyari ang ipinangangaral ni Noah sa mga tao. Kaya nung dumating ang napakalakas na unos, bumuhos ang tubig mula sa langit at bumukal ang tubig mula sa lupa. Lumutang yung arko. Lahat ng tao ay nagsisigaw sa labas ng arko at nagsasabing, Noah, papasukin mo kami sa loob ng arko. Iligtas mo kami. Walang magawa si Noah sapagkat ang Diyos ang nagbukas ng pinto, walang sino mang makapagsasara nito. At dahil sarado na ang pinto, walang sino mang makapagbubukas nito. Huli na sa mga tao ang pagsisisi upang tumalikod sa kanilang kasalanan at sumakay ng arko. Kung kaya't lahat ang mga tao nung panahon ni Noah ay napahamak, nangamatay silang lahat. Ang naligtas lamang ay si Noah, ang kanyang pamilya, 8 sila, at lahat ng paris-paris na hayop na nakasakay sa loob ng arko. So it seems impossible para kay Noah ang mabuo niya ang arko at gawin ang arko sa gitna ng bundok. And yet, God sustained him. As he followed the Lord, His instruction, naligtas sila. At nagsimula ang panibagong buhay ng mga tao sa pamamagitan ni Noah. See? The same way sa buhay natin. Na kung tayo ay magtitiwala ng lubusan sa Diyos, maglalagak ng ating puso at isip sa Kanya at sa Kanyang mga salita, tayo ay Kanyang ililigtas.
tayo ay makararanas ng kanyang himala. Ano man yung mapagdaanan nating problema, ano man ang masalubong natin hamon sa buhay na ito, ano man ang ating maranasan ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw nating buhay, kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, nandyan siya para sa atin. Sapagkat nalugod siya sa ating pananampalataya, kikilos siya in a miraculous way. Kikilos siya in a supernatural way. Supernatural way means no one can do what He will do, only Him. Kaya nga supernatural. Hindi kayang gawin ng kahit na sinong tao sa mundong ito, maliban lamang sa Kanya. Kaya ang sabi doon sa Job chapter 9 verse 10, God can do wonders that we cannot understand. Miracles that we cannot count. Napakaraming himala ang ginagawa ng Diyos araw-araw sa ating buhay. Sa paggising pa lang natin, nandun na ang kalakasang bago. Natulog tayo ng pagod at habang natutulog, binabantayan tayo ng Diyos. Nakatingin siya sa atin, nakatuon siya sa atin. Kung kaya't payapang-payapa tayo na natutulog at muli ay ibinangon niya tayo ng may sigla, lakas, at may panibagong pag-asa na ang Diyos bilang kasama natin ay pagtatagumpayin tayo sa buhay na ito. Ang Panginoong Yesus ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. As He has done miracles in the past, He will do miracles today. And He will be doing miracles tomorrow. And those who have hope in Him, those who put their trust in Him, will never be put into shame. Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 13, ang sino mang nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi mapapahiya. Hindi madidisappoint. They will never be put into shame. God is pleased to those who have faith in Him. God is working to those who have faith in Him. Therefore, increase your faith. Naalala nyo ba yung istorya na kasama ng mga alagad ang ating Panginoong Yesus sa gitna ng Sea of Galilee? Sa loob ng bangka, may mga kasabay pa silang mga bangka na naglalayag na hindi kasama ang Panginoon dun sa bangkang kinalululan nila. Samantalang ang mga alagad kasama nila ang Panginoon, natutulog sa gitna ng malakas na hangin ng may dalang bagyo. Payapang payapa. At nandun ang Panginoon. At nagsisigaw ang mga alagad, ang sabi, lulubog tayo, Panginoon. Hindi po ba kayo nagmamalasakit sa amin? Nagising ang Panginoon sapagkat tinawag siya ng mga alagad. Tumayo ang Panginoong Yesus at ang sabi niya, be still, be still, peace, be still. At biglang napayapa ang paligid, ang malakas na hangin na may dalang bagyo at alo ng tubig na humahampas doon sa bangka ay biglang tumigil at naging mapayapa. And after that, hinarap ng Panginoong Yesus ang mga alagad at tinanong niya, nasaan ang inyong pananampalataya? Ano ang hinanap ng ating Panginoong Yesus? Pananampalataya. Nasaan ang inyong pananampalataya? In other words, kayang gawin ng mga alagad yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kaya nilang patigilin ang malakas na unos ng bagyo sa kanilang kalagitnaan. Pero ano ang nangyari? Imbes na alamin nila, nakasama nila ang Panginoon at kung ano ang
ang kayang gawin ng Panginoong Yesus ay kaya din naman nilang gawin, natakot sila. Natakot sila. Kapag may takot sa puso, wala ang pananampalataya. Kaya we are not living by sight because the opposite of being having a faith is living by sight. Huwag tayong mabubuhay sa kung ano man yung ating nakikita. Mabuhay tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. 'Di ba? Ang sabi ng Hebrews chapter 11, now is faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ngayon ay pananampalataya at ito'y katibayan ng mga bagay na ating inaasahan mula sa Diyos. Ano ba yung inaasahan natin mula sa Diyos? Mga dakilang bagay, mga himala, beyond dito sa mundong ito, na kung ano ang meron sa mundong ito. Okay? Supernatural miracles, supernatural work of the living God. At ang sabi pa sumunod na salita, the evidence of things not seen. Ito ay mga katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kapag tayo ay nag-umpisa na tumingin sa ating nakikita, ito ay nagiging dahilan na tayo ay manghina sa ating pananampalataya. Kapag nakita mo na ang lalagyan ng bigas mo wala na, huling saing na, naku, kakabahan ka na. Sana naman kaya ako kukuha ng pambili ng bigas. Kapag nakita mo yung dinidisplayan mo ng sabon, ng noodles, huli na yung gagamitin mong sabon para sa paglalaba mo. Naku, ano na naman kaya ang susunod na aming kakainin o sabon na aming gagamitin sa aking paglalaba para sa mga damit ng aking mga anak. Ang opposite ng pananampalataya ay living by sight. Kaya we don't live by sight. Kita nyo si Pedro? Si Pedro, naghimala ang Diyos sa pamamagitan niya. Nung makita ni Pedro si Jesus na lumalakad sa tubig, ang sabi ni Jesus, halik kayo at kayo'y pumarito sa akin. So lahat ng mga alagad, yung 12, inanyayahan ni Jesus na lumakad din naman sa tubig at pumunta sa kanya. Pero ang nag-dare lang nung challenge ay si Pedro. Si Pedro lamang ang nag-attempt na lumabas ng bangka, humakbang mula sa bangka patungo kay Jesus sa ibabaw ng tubig. So at first, nung paghakbang ni Pedro papalabas ng bangka, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero nung makita niya at maramdaman niya yung lakas ng hangin at naiwas niya ang kanyang tuon sa ating Panginoong Yesus, nag-umpisa na siyang lumubog. Mabuti na lang, hindi kailangan ng mahabang prayer. Ang sabi lang niya, Lord, help me! Hinawakan siya sa kamay ng ating Panginoong Yesus at ibinalik sa bangka. Lord, help me! Just a short prayer. A short prayer call unto Jesus. Lord, help me. And then, Peter has been saved by our Lord Jesus Christ. See? Kaya, huwag tayong magdidepende sa ating nakikita. Kapag nakita natin na yung palabigasan natin ay wala ng laman at huling saing na lang, yung isasaing natin, sabihin natin, Lord, thank you, O God, sapagkat muling magkakalaman ang lalagyang ito ng aming bigas at aapaw pa sapagkat isang sako ang ibibigay mo. Alamin natin, faith works in two places. Okay? Ang sabi ng Romans chapter 10, verse
8, 9, and 10. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. Papaano ka maliligtas? Una, sa pananampalataya o pagtitiwala sa Panginoon. Kung sasabihin ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at ikaw ay mananalig sa iyong puso na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. So faith works in two places. It works with your mouth and with your heart. So confess your faith. Confess the goodness of God. Confess the miracle of God. Confess the blessing of God. Confess the powerful name of Jesus. That He is your provider. That He is your miracle working God. That He is your intercessor, that He is your director ng buhay mo. Yung wisdom niya ay sumasayo, yung guidance niya ay sumasayo at sa iyong pamilya. Yung lakas niya ay sumasayo, yung kapangyarihan niya ay sumasayo. Confess it. Thank you, Lord, for the abundant blessing. Thank you, Lord, for your miracles that never be counted. 'Di ba? Kaya naparito ang ating Panginoong Yesus para tayo ay bigyan ng buhay na kasiyasiya at buhay na masagana. John chapter 10 verse 10 says, "For the thief cometh not but to kill, to steal, and to destroy. But the Son of God came." Sino yung Son of God? Si Jesus. "That we may have life and have it more abundantly." Wow! He came for us to have life. Life free from stress, life free from worries, life free from fear, life full of abundance. Full of abundance. Hindi tayo mabubuhay sa kahirapan. Kaya manalig tayo sa Kanya. Magtiwala tayo sa Kanya. Palaguin natin ang ating buhay sa pananalig sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang mga salita. Kaya yung mga anak, tinitipo na yan. Mga anak, halika na kayo at tayo magba-Bible study. Kapitbahay, halina kayo at tayo'y makikinig ng salita ng Diyos. Mountain movers, magtipon-tipon tayo at tayo makikinig ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos, kapag ito'y napakinggan natin, nagdadagdag ng ating pananampalataya, nagpapatibay ng ating pananampalataya, nagpapalago sa ating buhay, pananampalataya sa Diyos. At kapag tayo ay malago at nabubuhay sa pananampalataya mula sa salita ng Diyos, sa harapan ng Diyos, naluluwalhati ang Diyos kung kaya't hindi man natin hingin ang mga kailangan natin sa Kanya. Dahil alam niya, higit niya pang ipagkakalob ito sa atin sapagkat nalulugod siya sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya lahat ng gumaling na pinagaling ng Panginoong Yesus ay sinabihan niya na kayo ay nakatanggap ng himala mula sa Diyos dahil sa inyong pananampalataya. Kaya manampalataya tayo ng lubos at palaguin natin ito sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo ay manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa inyo pong mga salita na amin pong napakinggan sa mga sandali pong ito. Tulungan niyo po kami, O God, na i-priority namin higit sa lahat, una sa lahat, ang pakikinig ng inyong salita upang kami ay tumatag sa aming pananampalataya sa inyo at kami makapagbigay ng kaluguran sa inyo, O Diyos, at makatanggap ng lahat ng sagot sa aming pangangailangan araw-araw. Salamat po, O Diyos, sapagkat malaya naming napapakinggan ang inyong salita
at sa inyong salita, kami ay may buhay na malakas, malusog, mahabang buhay at sa bawat taon ay punong-puno ng kagalakan sapagkat nandoon ang iyong pagsama, pag-iingat, pagpapatagumpay sa aming buhay at sa aming pamilya. Salamat po, Ama, patuloy po naming pinararangalan ka ng buong puso. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. Ang bawat mga mananampalataya na matagumpay ay magsabi ng Amen, 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 and Amen. Praise the Lord, mountain movers. God bless you all. Bye-bye.